Mag-umpisa kitam tayo no libro pahayag, Hebreo, may mamali ka noon tumanta pahayag. Hebreo, Kabanata 11, versikulo 1 hanggang Kabanata 12, versikulo 2. Kaya buksan tam to, kabenal-benala na nakasulat tayo no, kalino makidapat tayo no Biblia. Mas den tam to sabi no makidapat tayo di kitam. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita dahil sa pananampalataya sa Diyos. Si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tulda ang naging tirahan niya. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsog na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na ay nagmulang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ng mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay tawaging Diyos nila sapagkat sila ay ipinaghanda niya ng isang lungsod. Nang subukan ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siya na
Kaya kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa talinghagang pangungusap, naibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananampalataya, iginawa ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang siya ay malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises. Nang siya ay meron ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasan ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Pasko at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mumuksa ang kanilang mga panganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipto nang ang mga ito ay tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng maipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila ay mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamak at hinagupit. Meron ding ikinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba ay namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayan hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bangamat may mabuting patutuo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako.
sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila ay hindi maging ganap malibang kasama tayo. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo at sa takbuhang nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa kanya nakasalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. To binuksan dumantay ay to tungkol na o to binuksan ta maging pinakausuluton na ito pananalig. To kabuluhan no pananalig to kuwa pala halimbawa no alta at tuminanalig no makidapat at linaway tayo no bilayde to panalig ay ang tumantao suluton na to panalig pananampalataya ayon tayo na Tagalog ay sa eduman. Bala tayo na Hebreo 10:37 to kuha hanggang 39, eduman to nakasolat. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na, kaya suluton na adeneduman din sumubleti Jesus. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Kaya tubudinas o suluton nga, adinedin to panuble ni numakidapat to kuwat mo paya na lingkod, tumopeya na taohan ay mobilay na pamagitan na panalig at olawin no pamagitan na bilay, tuwan mo peya lingkod, iako dul duman tuwan mo bilay na unabis na pamagitan na panalig, wan duman siya taohan no makidapat. Tapi nakasolat may pahamak. Pero kita matu mo bilay na pamagitan na panalig, kaya asahan kitam tungkol no ginawa ni Jesus at katutobel tam tayo no bilay tam ay na dehil no ginawa na ay budi samin ti kitam to ligtas. Kaya duman o suluton tae, maging ipoliwanag na to kabuluhan na panalig. Versikulo Hebreo 11, versikulo 1 at 2. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya anto duman ipanalig. To panalig, to budi sabi na mo nalig, ay kitindi kita mo asahan at tuwantam olawin. To budi nalatabisis pag osulton to panalig, kitindi kita mo asahan wantam olawin, amad wantam kaya wantam o demdemon, wantam kaya apisan. Papadetong, okay? O asahan tam to unabis o lawin, pero asahan tam mangyari to pangako. Kaya dumanto ko altamon nalig, wantam o lawin to makidapat, pero onolon tam o monalig kitam ay kay makidapat na dahil ka ebidensya. To panalig, wan di man kuwa panalig ay kuwa wan kay kabuluhan, wan kay ebidensya. Kay ebidensya. Kay tindi kitam onolon at olawin na tungkol no makidapat agyawan siya mismo olawin. Kaya onolon tam kay makidapat agyawan tam siya olawin. Napok na onolon tam kay ponang pero one kitam kay olawin na ponang unabis. You know, siyempre,
Pwede onolon tam kay ponang. O di kaya onolon tam kay kabuan. Pwede wang kitam kay olawin na kabuan. Olawin tam to ebidensya kay kabuan. Ta kay tuntang doga pala halaman na halimbawa. Pwede yakurul duman ay wantam olawin. Onolon tam kay oxygen. Un angos kitam. Mo bilay kitam. Pwede wanak pala bilay. Kung linaw, kuwa linumaway ng oxygen. Siyempre, kitindi kitam o asahan o nolon, agyawantam o lawin, agyawantam o demdemon, o nolon tam kay makidapat na dahil no pala ebidensya tungkol de kana. To, pero to panalig, budi na sabin, akitindi kita mo asahan ng mga pamongyadi. O asahan tam to pangako no makidapat, awan tam o wan pamongyari, wan pamogyanap. Ha? Kaya ibudi na sabin, ay tayo no kuha nakasolat, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya, budi sabin, na siyahan tumakidapat, tayo no panalig no pala alta, deto kuha to panahon ng lomang tipan, na de hilok no de kade panalig at to panalig de to nako epekto nakademay no de kade panandog. Lahat duman ang alta ay kitindi pon na legen at tuntandog si ayon no na pon na legen na alta. Okay? Ay tikitam ato ikotola no makidapat ako tikitam to kotola an no makidapat to kay panalig de kana kaya kitam tuntandog sakali o kay ogyawan ayon no pamudina. No, o kay ayon no nakasulat ti Roma 8:24, to asahan tam wan duman mong yadi. Uno pag minong yadi o pag olawintam, wan kitam din kay pon nalegen. Namo dile sabin, to asahan tam, lalo to tag to kaligtasan tam, to pag asikaso no makidapat di kitam, o asahan tam di, dahil o lawin tam, kasalukuyan na kita mo asikason, pwede wantam o lawin tumangyari na udma, na makadua na isa pa linggo na isa pa taon, kaya un asa kitam kasalukuyan di ka na. Pero ito o lawin tama minong yadi ay wang kitam din mo nalig na tungkol no idi. Kaya to panalig na alta pare na dumatong dahil ay dumanto na kasolat. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito tungkol na kuwa bilay wang kahanggen. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating mga inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito ay nakikita na niya. Kaya to asahan tam, to ikotola no makidapat ay wan naman to pa ang laway tam o po kuwa to onolon tam tungkol na bege o dinasa no asahan. To ikotola na ay un asa kitam tayo na wantam olawin. Hindi to budi na sabin, idua Korinto 5, versikulo 7, nakasulat, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya budi na sabin to, asahan tam to pala pangako na makidapat ay wantam olawin. Wantam olawin. At motola tumakidapat tayo no all taon asa tayo no pala pangako na awantam olawin na mong kuwa mong yadi o mong genap. Kaya hindi kitam olawin na mong genap. Pero halimbawa, ano siya kasuak na no apon. Wanak din monalig pa rin no minong yadi no apon. Monalig ak pa rin na panat na kuwa pa rin kakani hanggang na din na udma behala tumakidapat diyak. Tuloy ak bumasa, tamaasa duman eh. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita.
Kaya na mo dili sabi nun, asa kita, monali kitam ay tumaki dapat tulin mo ka na lahat. No pamagitan no kapangyarihan na kaya kitidi kita ponalegen tungkol no makidapat no otang gepontam asya to linume ka na lahat. Agyawan tam ulawin tumakidapat monali kitam isa siya to kay adi na lahat abege, lahat na kasangkapan, tibuo ni Gebuna, ultimo motor, ultimo kuwa kalsade, di kanata siya to linumekano kuwa na lahat. Kaya di kanata lahat. Isap no edi, monali kitam no ako duldi, monali kitam ay kapangyarihan siya demanta. Ha? Kaya monali kitam ake to lahat abege kuwa ay linikha. Lahat abege olawin. Agya tuwan olawin na pok na oxygen, pok na no pala espedito, pok na kuwa sa disadi bege tuwan olawin. Ano tamdi linikha kaya no kay no linikha lahat, monali kitam ay kay linumikha at kay kapangyarihan. Versikulo 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Tandaan niyo duman, wadi, to kwento tungkol kani Cain at kani Abel, ay kaya duman tinanggap no makidapat to handog ni Abel ay one day mas mo pa to handog na kaysa no handog ni um, Cain. Kaya duman tinanggap dahil sa pananampalataya ay nag-alay ng mas mabuting handog. Budi sabing dahil no panalig na, dahil no na o asahan na tungkol no makidapat, ay siya duman to into ding mo paya. Wando man ti kain to into ding mopea. Inasahan ni Abel to sa dile na gawa, inasahan ni o inikain to sa dile na gawa, inasahan ni Abel to pangako no makidapat. Kaya siya tinanggap. One day hinutaribeho na taday hinupanalig na. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Siya duman ay lahe pa ni Adan, bala din matong ti Noe, ay di pagitan nabilay ti Enoch na nalig siya no makidapat, ay dahil no panalig na, tinumandog siya ayon no kabudyan no makidapat, minagenap na to kabuluhan no bilay na, ama po dito makidapat no pamagitan na dahil no panalig na, siya ay inalap no makidapat wan siya namati. Sa di na Genesis kabenata kanin 5 no budyo besan. Ha? Hindi siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos, larawan dino kuwa rapture at tumangyari. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi, kaya ay duman ng versikulo 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Wan mo tola tumakidapat tayo ng alta at wan mo nadig. Monalig di ka na, monalig no osabin na, monalig no kapangyarihan na, monalig no kabenalan na. Wan duman mo tol at tumakidapat tayo no alta wan kay panalig. Unabis, wan kay alta na dehin nagawade ay sidi ay mo paya tayo no makidapat. Wan dehin nagawa, maado duman tugong gawa na mo paya. Ultimo pala kriminal ay kay og gawan si mo paya tayo na kay nayade no mesan. Pero wan side to ikotola no makidapat ikotola no makidapat to kay panalig ta ide kana. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Tubuli na sabin. Diretso ha? Monalig tayo no kuwa monalig no makidapat ay pongetan na to kabudyan no makidapat.
Alanganin kay mo naligtay no makidapat pagkatapos behala siya na sa dile na bilay. Imposible, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Imposible. Wala o sabin mo, hedep, apasyahan tumakidapat, nuwang kitam kay panalig, o sabi na imposible. Imposible. Dapat takwa to, kotola no makidapat to, alta to, dun dinindi ka na, pongetan to kabudyan na. Tuntandog ayon no kabudyan na. Kaya monalig no pala pangako no makidapat dahil monalig no ugele no makidapat. At tupadon na to pala pangako na. Kaya monalig kitam, no monalig kitam tayo no kuwa makidapat. Monalig kita at obudin tam to kabudyan na paridekitam. Kay intindihan tam ay idito kay payatam. Hebreo 11:7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay hinahatulan ng sadlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya budi sabin, minanalik tinuwe, dumso, agya wampade idi kay duso, wampa wan amoman kay deget, kaya de ginawa na to deong, ginawa na tayo na mamade na wampa kay Allah na duso, pero na dahil no panalig na tinumandog ayon no impagawade ka na no makidapat. 7:8 hanggang 12 dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya duman tinumandog, ti Abraham ay dahil unasa at ganapon numakidapat to impangako na. Kaya siya tinumandog. Budi sabin, once siya tinumandog, pag sinabi ng makidapat, kay palalarawan niya ay olita dito, ya ay duman tulog alay atot ko de ka, panlawin mo, besta o mga katidi. Ha? Ta kasi Allah, win, sinabi, o mga katidi, tumandog ka, katidyak ituru de ka, tumandog ka, tinumandog. Na wana onolo no tel duman siya paangay, inasahan na tumakidapat ti behala tayo bilay na mangitudo no tiad siya dapat umanga. Iedi duman to inihalimbewa ni Abraham. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya. Mga tulda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Nolong tambala, sino katidi na anak ay ti Sarah, modena talage, wanto man di ko baog po ko yan, at ti ko kay siyam na po di mga taon ti Sarah, ti Abraham, siyam na po, ta siyam bala sidno ka anak. Kahit sa isang taong may tuturing na halos patay ay nagmulang isang lahi ng naging sindami ng bituin sa langit ng di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang silang may dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing
kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nilang isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay tawaging Diyos nila sapagkat sila ipinaghanda niyang ng isang lungsod. Anto duman kuwa to pinaka pinanalegende. Kuwa kitid di man impangako no makidapat paride ka de lugyal ti Kanaan. Pero ito suluton na ay to kuwa pinakakabuluhan ay to makatidisi ti langit. Kaya intoding deso to sa dilede apaladeyohan. Ha? Kasi kinaintindihan din ay edu man akuwa mong yari tigebuna ay pangsamantala. Kaya inasahan de aggenapon no makidapat to impangako na dekade na dahil no tagapagligtas makatidi si tilangit. Ti kita matukuha mo nalig. Ti kita matu anak no makidapat. Ay ayon no nakasulat no Biblia paladeyohang kitam. At o asahan wadi na bewat alta kay angos budi gumanap no ipogyawan no makidapat di kana kay isa ti esiptam ay ti kita maideyohan wan ni eduman to langit tam kaya agyaan to'y mangyari tayo wan ni dito pinakakabuluhan takuay pinakakabuluhan ay makatindi kitam numakidapat ayon sa ino isa ta Pedro 2:11 mga minamahal nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig nga ito talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Kuwak dahil budi sabing kinaintindihan ded at kinaintindihan tamwadi iti kitam ay wantageta wanya eto langitam iti kitam ay palataohan ni Jesus o asa at ye di dumanto di patasa iti esip tam dehil mo nalikitam agenapon no makidapat o sabi na genapon na makatidya kitam na mas mo paya lugar akay gentim pala paride kitam tiddi ka na. Pwede no ito yung tami dumanto langit tami dumanakuwa bedyo motor pabehay sa disari beg di no inato maging at nentam na buo pansin adi na uwan mo naligta ino kakud lang tungkol na makidapat. Tuloy, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ay alay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. No, luntam to idi kasaysayan, to minongyari de idi, anto dumantay handog ni Abraham, dahil no panalig na gerapon no makidapat to pangako na. Kaya tinumandog, ayon no kabudyan no makidapat. Dahil sa pananampalataya, ginawad ni Isaac kina Jacob at isawang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang siya ay malapit ng mamatay ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Ang panunumaki dapat di kana, sumublay dumanto pala Israelita ti kuwati dinulugyaw ang pangako no makidapat kan di Abraham at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang magandang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya ay meron ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari.
Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. To'y budi na sabin, dahil no panalig ni Abraham, wan na tinaw din na kuha na mulakas, to di ka nakalagayan, ta inabele mo yaman, mo ginhaway bilay, agya antoy budi na agyawan sa, di ka na dahil siya ay anak no prinsesa, budi na pila bakos kaya na di gawan, agkalan kamayamanan, budi na gawan ubde, agkalan na alak, budi na kaya na di. Wan di ba kitidi kuwa itanggi de kana, na dahil no kalagayan na, kuwa idya indogen na, itinurong niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Miseyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto. Mas mahalaga de kana to onolon na kwa monalig siya no dumato nga tagapagligtas to Isayas, Miseyas tagapagligtas isadut dumandi minolnad at tinanggap na ay idi to kwa panalig na tungkol no idi ay mas mahalaga kaysa no lahat na kayamanan sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ye dito paliwanag, ye duman to pa ako do, minugtiis siya na mo hedep de idi, pari na dumatong agentin pala ti langit. Kaya intoding na deyohan siya, wan na tinaw din mo lakas to kayamanan na tigebunay. Wan niya dito pinahalagaan na. Higit na lahat. Pananampalataya din na nag-udyok kay Moises na lisanin ng Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa o Tupinang Laksay at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Obligado de punasan to pintoan na dahil na panalig. Na dahil na panalig, di duman to, budi sabin, one day pinunasan de to linaway de papadetong duman to anghel. Pinunasan de to pintoan nudala dahil minanalig sid a kay dumatong apadus at dingol dead kay gawan to makidapat minanalig sid akulul duman to sinabi no to sabi no makidapat kaya tinumandog si ayon na pamagitan na panalig tuloy kitam. Dahil sa pananampalataya nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipto ng ang mga ito ay tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nitong ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga ispiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepti, David, Samuel at mga propeta na dahil na panalig, na dahil na panalig, ha? Tinumandog to pala alta, ti kuwa, to Israeleta, ti Rahab, to nakalista tayo, Gideon, Barak, David, Samuel, Samson, sila lahat ay tinumandog ayon no kabudyan no makidapat na dahil no panalig de. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng maipinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga leon o sulot na lumantin niya ti Daniel, iti inilalbak siya ti dinubulsot, ha? Balasa dito leon, unabiswan duman siya kinalat no leon, okay?
Napatayang naglalagablab na apoy o sulutuntin na molam ti Shadrach, ti Meshach, ti Abednego. Ah? At nakaligtas sila sa mga talim na tabak. Sila ay mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Suluton ti Hadi David deto katagi-tagibuan kaya't natalo ang hukbo ng madayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya, budi sabi na pamagitan na panalig tinumandugi alta at kay may nagyawa, makapogta ka palabege na dahil no panalig de, kaino makidapat. Kaya adin nakuha ka ulawin ang demanta tagumpay no pamagitan no bilayde. Pero sa eduman to kala na nakasolat. May mga tumangging sila palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. O suluton na tiddi, kay tiddi o papatin, pabilanggo, tuloy ko besan, meron namang hinamak at hinagupit, meron din ikinadina at ibinilanggo dehil no panaligde. One day budi odogen to panaligde. Alanganin pa rin, mas budi de kuat tapat sito tayo no makidapat agya pahide pansit. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, pinatay sa tabak, tinukso. Ang iba na nagdamit ng balat na tupa at kambing at ang iba na mulubi, inapi at pinag malupitan, hindi karapat-dapat sa kanilang daigdig, nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Kay tiddi dinumanas na mohedep na dahil no panalig de no makidapat. Budi sabin, wan dumang ipong ako no makidapat ginhaway bilay. Pero ye sididi nakasolat, sinabi na hindi karapat dapat sa kanila ang daigdig. Ye palakuwa beyani. Beyani tayo no makidapat. Ha? Mohedep tu minong yadi de kade. Ay po kay tidi ay si de duman to beyani tayo na kuwa panalig. Oh, pero karanawan sila alta. Isipon tam ko maging suluton tam tinuwi, nalasing. Ti Samson, alam no bako sa itong mga ibminta ti sa dile de abak. Ti David, nanganayam, impapapate na to asawano kanayam na. Ti Abraham, under disaya, no to yung binudi ni Sara, dinayam mo to alepin ko ginawa na no kagulo to bilayde. Palakaranewan amosig. Wan naman si palakuwa, arin na kuwa super apo ko yan maging poknano pala pelikula to kuwa, pala beyani. Uwan, karanewan sila pala alta, katulad tam. No katidisi na karanewan na pala problema tayo na bilay. No ginawa dito karanewan dumana ogyawan mo to hedep na bilay, dinanasan dedi. Pero nanaligsid no makidapat at dahil no panalig de no makidapat tinumandog si ayon no panalig de. Dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayan hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito ay bagamat may mabuting patutuo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila ay hindi maging ganap malibang kasama natin. Budi sabi na one day dito sa esid tigebunay, one day may kuwa one duman sid no katedi no lahat a pangako no makidapat. Tinawunde to gawa no tagapagligtas.
Tain denasan dito kalwalhatean no makidapat. Tumangyadi. Wampa mongyadi, mangyadi. Ha? Tinawon dito gawa ni Jesus. Kaya duman nakasolat. Hebreo 12:1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, budi sabin, wan naman si mo nood, di kay tam, budi sabin, kay paakulol ti bilay de, tungkol na kwa panalig. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Ideotam tumako abala de kitam, ha? At ideotam tu kasalanan makupadit di kitam. Anto tu kasalanan makupadit to uwang kay panalig. Ayon nung nakasolat ti Roma 14:23, nakasolat to ogyawan tam awan tam mogyawan na pamagitan na panalig kasalanan di. Kaya kasalanan na mo dili sabin lahat ta kasalanan ay mo kuha mo sa kopan no kaliwang wang kay panalig. Mombutil ta wan mo nalig. Mo nakaw mo samantala wan dahil na wan mo nalig. Okay? Kaya duman nakasulat, besan ko Pilepos 2:13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod ng ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Lahat alta kasi tuntandog ay nupamagitan na panalig. Lahat alta. Agyatuwa mo nalig tuntandog na pamagitan um, na pamagitan na ako panalig. Pero anto dumani po na legende. Kaya di mo nalig abesta kay kayamanan ak pumaya tubilay ko kaya idito habulon de. Kaya di mo naliga kuwa kadehilan o mga nakisubkal o mga na albularyo mauwanan di. Hmm? Kaya di mo naliga agyaman nakawa kuwanak dumamay parit kaya mo nakaw. Lahat na alta ay tuntandog na pamagitan na panalig. Sabin tayo no kuwa Pilepos, tumandog kitam ayon no pamagitan, tadibehon tam to panadig tam. Ang tumanipon na legin tam, munalig kitam at tumakidapat to nakaligtas tayo de kitam, tayo nindayon at tumod di tayo de kitam, tayo ubdi kitam manalig at maglingkod di kana. Tayo ubdi kitam magpodi di kana. Inligtas na kitang binayarin na to kasalanan tam kaya osuluton na tadibehon nyo to panalig yo ibudi sabin magdesisyon na ayon no kabudyan no makidapat. Obligado kuwa tumandog kitam na pamagitan na panalig. Umasak no makidapat kaya wanak manakaw o di kaya wanak mambutil magbayad ak na otang agya obligado ak deman akang tawanak kay motor dehilo asahan ko tumakidapat. Di dito panandog na pamagitan na panalig. Nakasolat ti Santiago. Santiago 2. Santiago 2:27 o 26. Patayang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patayang pananampalatayang walang kasamang gawa. Maaari ito po, ay ako do, o tiya ko, asahan ko tumakidapat, o asahan ko tumakidapat. O donglong ko, di mo dalas tayo. Ti Amerika, ti di na kawa alta tao, agyatiyad. O asahan tumakidapat. Pero yi ako dul duman pag o subukan dumani alta, tiyad man sid midlalbak. Ay, asahan ko tumakidapat kay dehilanak. Ay, mong papa, ay, no pambuti lang mo na tao, aden na ka na pera.
Mga, ay, at hindi kami na pera taki dahil anak pagkatapos mong kay bala ka magbayar luay. Idi upok na no idi. Wan duman di kay panalig. Munalig duman tayo no makidapat tatupok ko. Pok na igawang ko. Sabi mo na isa alta. Huwag kayo kay kasasakyan. Pwede na dahil na panalig yun no makidapat akwak at den na kayo na lakas, gawan nyo agya mo hedip to pa ang gawa. Tamunalig. Tamunalig. Kaya duman nakalista ta ito kuwa palang nga dun no alta ay tain lawin ay kay karaniwan na alta ginamit no makidapat tain pala halimbawa paridikitam. Ah, inasahan dito makidapat pinabustan dito sa dilede pamudi. Inasahan dito pangako no makidapat kaya tinumandog si no pamagitan no pangako no makidapat. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Nung papakitam dapat tamanadig ang to'y budi sabing ipilme tam to esip tam tungkol kani Jesus. Ipilme tam to esip tam kani Jesus. Sa kanyang nakasalayalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ay ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ginanap ni Jesus to kaligtasan tam. Pilme tam to esip tam de kana. Ipilme tam to paan laway tam de kana. Kasi nung nakapilme to paan laway tam kani Jesus. Kay pamudi kay tam tumandog ayon no kabudyan na. Tuntandog kitam no pamagitan no kabudyan tam de kana dehil no pangako na ato asahan tam. Tuntandog kitam na pamagitan na panadig. Tidi mo tolo to makidapat de kitam. Intindihan nyo ewali. To panalig kasi ay one day na palakali ay tiya kay mo nalig tiya kay mo nalig to panalig dumana o lawin na pamagitan na bilay to altawa mo nalig suluton nyo to panalig tama pero o lawin man tayo na pamagitan na bilayo yakudul duman to mo peya o gawan na alta mo nalig ay o gawan mo peya na dehilun asa no pangako no makidapat at karapat depat ti Jesus tumamgyap no panalig tam. Dahil siyad kadu to padean no paagpodi tam de kana. Wang kay panalig ta de kana. Wang kay panalig no og sabin na. Wang kay tam tuntandog no pamagitan no o sabin na pala ipogyawa na de kay tam. Wang kay paagpodi de kana. Kusyahan tumakida pa tayo no panalig tam de kana. O lawin no pamagitan no og gawan na. Og gawan tam.